Good morning guys, good morning sa inyo. For today, sobrang excited ako kasi pupunta tayo ng Shoti Motorcycle Parts and Accessories. Si Daryl kasi may nire-recommend na gulong na mura, tapos quality. Ito yung isa sa mga bestseller nila. Itong gulong na to, sikat to sa India. Isa to sa mga pinakasikat na gulong sa India. At isasalpak natin siya rito kay Blanca. Mamaya, abangan nyo kung anong gulong to. Surprise! Pero full ko, alam nyo naman na dahil sa caption natin. And finally guys, mapapaayos na natin tong toggle switch. Di natin alam kung mapapaayos nila to or kailangan palitan ng bago. Pero try daw nila linisin para magawa. Tapos after that, magpapalit tayo ng brake pad sa harap. Hindi na ako bumili sa kasa ng brake pad kasi may nirecommend sa akin si Daryl na magandang brake pad. So yun yung kakabit natin sa harap ni Blanca. Tapos magpaparegroup din tayo ng bell. Change oil hindi pa. So tataka kayo bakit ang dami kong papagawa kasi pupunta tayo ng Mindoro this week, this Thursday na. Parang 4 na araw na lang atat, Thursday na. So excited na ako ron. Talagang pinaghahandaan natin siya. So tara, puntahan na natin si Daryl. So ito guys, first of all share ko muna, grabe, ang lamig ng hangin kasi nga naka-air-cooled tayo, suot natin yung merch natin na ramdam ko yung pumapasok na hangin sa katawan ko. By the way guys, mag-8:30 na. Actually guys, 9:30 na. At ang lamig pa rin ng hangin, yung hangin parang talagang, alam mo lumalabas sa aircon, ganun yung lamig niya eh. Partida na sa Valenzuela tayo ha. Imagine mo pag nasa mga bandang Pangasinan ka, bandang Tarlac. For sure mas malamig doon, lalo na sa probinsya, 'di ba? Sulitin natin yung weather na to. January, February. Ilang buwan na lang, no? Isang buwan na lang, no? Susulitin talaga natin to sa rides para yung rides natin malamig. 'Di ba? Kasi pagdating ng summer, long ride na naman, tapos may part na pag traffic, ang sakit sa ulo ng init. Mas nakakapagod siya, nakakadoble yung pagod. Kaya hanggat malamig, mag-ride lang kayo na mag-ride. Tapos wala pang ulan. Ayun nga guys, excited ako kasi mag-cover tayo ng gulong. Nararamdaman ko na kasi yung gulong natin na hindi na siya katulad nung bago-bago pa. Syempre, kumukupas na siya. Dual sports kasi itong gamit natin dito kay Blanca, pero magpapalit tayo ng gulong, pero pang street riding yung gulong na ipapalit natin. Yung harap hindi ko muna pinapalitan kasi makapal pa yung harap eh. Sayang kasi, sorry alam ko maganda, recommend na iba, napalitan mo na rin, pero ako kasi nangihinayang ako, 'di ba? Kung makapal pa naman eh, bakit mo papalitan, 'di ba? So bale, yung likod lang papalitan natin. And gusto ko kasi i-review to. Excited ako kasi i-review natin tong gulong na to. MRF tires po. Kaya sinabi ko na MRF tires. So MJ, ano ba ibig sabihin ng MRF? Yung MRF po is Madras Rubber Factory. Nag-research kasi ako kahapon. Kasi nga, nirecommend sa akin ni Daryl itong gulong na to. Wala naman ako alam sa MRF. Tapos nung ni-research ko siya, isa siya sa mga largest na ginagamit sa India na gulong kasi sa affordable and talagang mahaba yung buhay, kapit sa kalsada, and kaya maraming bumibili nito sa India kasi nga yun nga, mura, makapit, mahaba buhay. So diba, kaya parang kay Beastar kaya sumikat siya. Kaya ngayon excited na ako kasi si Beastar nung sumikat, medyo onti na naman, ng bahagya lang. Nagbago ng onting-onti yung presyo niya. Hindi sa lahat ng shop pero karamihan kasi na shop. Kasi nga naging trending siya. Pero sulit naman yung Beastar. By the way, ma-avail nyo rin pala sa shop nila Daryl yung Beastar. Doon tayo nagpapalit before. Ngayon kasi ang labanan sa market, yung mura yung presyo eh. Marami tayong kilalang brand na makakapit, diba? Andyan si Pirelli, andyan si Diablo Rosso, andyan si Michelin. So, yung pinaka-sense ng pagpapalit mo ng gulong is anong purpose. Kunyari, MC taxi rider, kakatulad ko, nag-MC taxi ako, ginagamit ko siya pang work, ginagamit mo siya pang ride, pang long ride, or ano bang purpose mo? Gusto mo ba pang racetrack? Ano ba? May mga iba-iba tayong reason bakit tayo bibili ng gulong na isang brand. Pero kasi ako, alam niyo naman, excited ako makadiscover ng gulong na mura, na pang masa, alam niyo, tapos makapit, quality. Eto, bago pa siguro sobrang mag-trend yung MRF. Actually, matagal naman na itong brand na to. Pero syempre, mas sa Pilipinas, mas malakas pa rin si Beastar, diba? Pero kaya tayo di-discover natin to. Excited ako kasi itong gulong na to, gagamitin natin to sa Mindoro Loop. So para makita nyo rin, ma-experience din natin at ma-share ko sa inyo yung feedback kung kumusta siya. Kakadaanan natin ng Shibuya Crossing. Sa mga umuwi ng probinsya, may mga bus terminal po rito. Ito, Paapalit, Papa Norte.
Hapon pala sumakay ako ng LRT. First time ko sumakay ng LRT for ilang years na siguro, mga 3 years o siguro or 2 years. Nagulat ako sa Yamaha Monumento. Sabi ko, ha? Ano yung Yamaha Monumento? Yung pala Monumento, nilagyan nila ng Yamaha, yung harapan. Kaya nalito ako. Tapos yung LRT pa rin natin, hanggang Fernando Po Jr. Ewan ko saan yung Fernando Po But may Fernando Po Jr. Di ko alam hanggang sa lugar na yun. Check ko nga mamaya. So, na-extend na pala yung LRT natin. Ang galing lang. Tagal ko din sumakay. Kasalanan ng pagmumotor to Dahil sa motor din ako gano'n nakakapag-commute. Siguro jeep na lang, ganyan, bihira. Pag tinatamad ako mag-ride, ito na, kakanan na tayo rito sa 10th Ave. Tapos paparegroup din tayo ng Bell. Kanan tayo rito. Sa mga nagtatanong po, bukas si Shotty ngayong linggo. Ang open nila ng weekend is same pa rin 9 o'clock. Weekdays 9 o'clock. Pero ang sarado nila is 5 p.m. pag weekends. 7 p.m. naman pag weekdays. Ang luwag ng Caloocan, Linggo kasi ngayon Ang lamig ng hangin, ang sarap. Grabe. Ingat sa mga nag-ride ngayong linggo. Sulitin nyo, naingit ako sa inyo. Mabawi ako, di ba? Sa Thursday, putargis, 4 na araw tayo magmumotor. Pinakamahabang araw ko sa buhay ko nang magmumotor ako ng ganung kahaba. 4 days? Grabe, mamimiss ko yung pusa ako niyan. Ito na, malapit na tayo kila Jarrell. Excited talaga ako sa gulong. Lapit lang yun, pagkanon nyo rito sa 10th Ave. Nadurata. Pinakakanto pa sila. Mukhang dami kaagad nagpapagawa ka na Darryl Ayan busy sila. Ayan Shotty, motorcycle parts and accessories. Wow, may Giorno sa loob. Tapos PCX, tapos ayan. Ito yung mga gilid muna ako rito sa gilid. Lakay, salamat Okay na? Oo. Hangin lang pala. Sinabi ko, si Lakay. Sabi nilang ganon. Ayan, cute may Giorno rito. Naka-violet yung mugs niya. So hi guys, we're here na sa Shotty. And for today, ito yung gulong na papalit natin, MRF. Sobrang excited ako. By the way, meron silang mga B-Star, meron din silang Corsa, meron din silang Pirelli, meron din silang Pirelli dito. Tapos yung Michelin nila is pre-order. So if gusto nyo interested kayo. Pero ako excited ako kasi ito yung gulong na itatry natin. Ito ata yun Ito yung threading ng gulong niya, so yeah, excited ako. Tapos, ito, inaantay lang natin kasi may mga nauna sa atin. And then, ayan, air filter, meron sila dito. Ito yung air filter na pinalit sa akin nakaraan. Pero hindi to washable ata to. So, ito yung Giorno. Ang ganda. Cute ng Giorno. Kaninong Giorno to? Darryl? Bumili si Darryl ng Giorno? Yung ADB niya? Wala na? So, shoutout kay Darryl. Bumili ng Giorno. Ayan, sa harap natin. Ang cute. Parang rin naman naka-ADB sa compartment nito kasi 30 liters din yung loob Mas tipid pa. Ang cute. Brand new to? Brand new? Second hand. Ganda rin. Hirap maghanap ng brand new. Oo nga, sabi nga nila, may hirap daw kumuha ng brand new ngayon. So yan, sa mga kumukuha ng Giorno, may hirap daw kumuha ng brand new. Di ko alam, tagal na nilabas to, pero tagal. Ang hirap pa rin daw makakuha. Etong mga ano to? Itong mga for sale din yan, mga yan. Guys, so may mga for sale dito, set. Ano to yung, ano tawag sa ganito? Ano lang, naka-mags tsaka gulong set na. Pang anong gulong to? Bali, ito pang NMAX, tapos Set to, harap likod. Yung gulong lang, hindi kasama yung mags? kasama yung mags. Ay, kasama guys, may mga binibenta pala dito if interested kayo. Tapos meron din pang Aerox, pang Click, tapos pang Mio Sporty. Miyos, magkano yung ganito? Kunyari ito. Ito, 7,000 Set set na na, kasama na yung mags. Yung harap, walang... Oo, wala doon. Kasi yung pangharap nun, ginamit sa stocks nun. Okay. Pero meron naman dito may set na may harap, no? So guys, if interested kayo. Ano to? Yan yung partner. Sa harap nito? Ito pala yung mags niya. Okay, di lang nakabit. So yan guys, yung mga set dito if interested kayo. Message kayo sa Facebook page nila if may nagustuhan kayo. Tapos ask nyo na lang din kung magkano exact price. And don't forget, sabihin nyo na napanood nyo sa vlog natin para makakuha kayo ng malita discount, diba? Sayang din yun. Ito ano to? Fork oil. Meron din sila rito, platinum fork oil. Dami Oo, malakas sa Shopee. Malakasan nyo to? Sa Shopee.
Sa Shopee, okay. So guys, may Shopee rin pala sila if interested kayo. Ito, meron silang Platinum Fork Oil. Sa mga nagre-repack ba to, ginagamit? Sa mga nagre-repack? Okay. Yan, so meron sila ritong stock. Actually, may Shopee page sila. Itong MRF, ito yung isa sa mga pinakamabenta nilang gulong sa Shopee. So, ayan, if interested kayo, mura lang to. Ando naman yung mga price niya. Pero kasi mas okay sa akin dito kaysa bumili sa Shopee. Kasi gusto ko yung pag sila na nagkakabit. Since may machine naman sila rito sa likod. Kuya, morning. Ayan, may machine sila rito. Ang daming V-Star. Ano yan, boss? Throttle body cleaning? Pati rubber. Pati rubber? Anong nangyari? Durog na eh. Nadurog. Saka pag nalulubak, patagtag na eh. Dahil dito? Oo. Buti na, pansin nyo kagad. Hindi, nagtingin ako ng review ng PCX. Ganun ta. Malabas. Ilan na tinakbo? 35 na to eh. Oy, 35. Di sa akin 30 umabot eh. 30. Oo. Kaya bumili ako ng rubber, dalawang binili ko. Mas makapal. Ito guys yung rubber. Oh. Pag 35, tignan nyo yung rubber nyo. Baka, Pag makapal. ayan. Magkano yung ganito, rubber? Nabili ko lang sa Shopee ng 150 sa 120. 120 isa. So, yan. Pag 35, naramdaman mo parang sira yung talbog? Hindi, kala ko shock ang tama eh. Kapapalitan ng shock ko eh. Tapos bakal to bakal. Sabi ko na parang lumalag may tagas na yung bano ko. Shock ko. Ayan, so buti naagapan yung rubber. Tapos sinabay niya na yung throttle body cleaning ng 35,000. 35,000, no? Na-miss ko yung PCX sa puti natin. Ang ganda ng PCX sa kuya. Oh. Naka-pre-paint siya. Tapos kinarbon niya yung likod. RC suspension, tapos V-Star. Uy, nalaglag yung ano. Ito si Blanca. Actually, mamaya, lilinisin ko to kasi kita nyo naman, napakadumi na po. Ang dumi na ni Blanca. Linisin kita mamaya pagka uwi natin. May binili pala ako guys, ito. Dagdag lang naman, tulong sa pagpipiga. Kasi alam niyo naman, lagi tayo nag-long ride, ang haba ng binabiyahe. Para andun yung comfort, di ba? So, lagay ko na lang din yung link nito if interested kayo. Phone holder natin, lalagyan ko mamaya ng WD-40 kasi medyo tumitigas na yun dito. So guys, sa mga pupunta pala rito sa shop, mag-iwan ako ng mga stickers. Ayan. Kunin nyo na lang doon sa may harap kay Aisel. Iwan natin to. Actually, unti pa lang to kasi hindi pa ako nakapagpagawa. Papagawa pa ako. So, ayan. Stickers natin. Pag bibisit kayo. Aisel, ito muna yung stickers. Hindi pa ako nakapagpagawa eh. Sige. Ayan. Kunin na lang kay Aisel pag nag-visit kayo. Harap muna. ABS, no? So guys, ito yung papalitan natin brake pad. Bago to, tinirecommend ni Daryl Aspira. Ayan. Papalinis ko rin yung toggle switch, sabi ni Daryl, yung sa harap, yung ayaw mapindot sa ADB. Yan, bago to. Dati Silvestre yung ginagamit kayo, no? Ayan, Silvestre ngayon Aspira. Ito yung gagamitin natin. So guys, papakita ko lang pala. Ito pala yung tsura ng gulong natin. Ayan. Meron pa naman. Ando na kasi yung guhit eh. Ito yung guhit na nagsushow ng sign na dapat na siyang palitan. Ito yung gilid natin, makapal po. Hindi kasi tayo bumabanking. Pero okay na yan kasi nadudulasan talaga ako sa stock natin eh. Tapos ito yung sa harapan natin. Ito yung sa kaharapan. Makapal pa yun, malalim pa oh. Bukod sa shop na meron sila Daryl. Ayun lang yung SEC main branch Caloocan. Ayan. Tanaw na tanaw dito. Ayan, para makapagtingin na rin kayo ng mga helmet, gloves, accessories sa motor nyo, di ba? Para isang puntahan na lang din kayo. Bukod sa andito yung Shotty, ayun, may mapupuntahan pa kayo isang motorcycle accessories. Bibenta sila ng helmet, jacket, boots. Parang gusto ko nga magtingin kaso bawal mag-video. So, ayun, hindi natin mabidyoan yung mga pwedeng mabidyoan sa loob ng segment. So, hindi pwede. So, ito pala yung gulong na ipapalit natin. Same pa rin naman ng size sa stock natin. 130 by 70. Tama, diba? 130 by 70 by 30. So, 70 yata or by 80. Same doon sa likod. Pero medyo mas lilit na konti ito kasi dual sports doon sa likod natin. PCX ko yung stock tires natin. Pinalitan natin siya before nasa 15,000 ata. 16 gan. So, ito nasa 12. So, guys, by the way, yan pala yung tsura ng loob natin. Hindi na ako magpapalagay ng sealant kasi lagi ako nababarahan sa pito. Lagi ako nagpapahangin ng gulong. Siyempre pa nag-long ride kayo tsaka after, ako recommend ko magpahangin kayo ng gulong.
Kasi nag-iiba rin yung hangin nun eh. So, meron akong Kobe tire sealant, inflator. Ito na lang gagamitin ko if ever mapako ko. May panpasak tayo, meron din tayo nito. So, ito na lang gagamitin ko if ever. Kasi yun nga, so far, matagal naman ako, halos taon na rin, hindi naman ako napapako. Ang hirap parang every 2 weeks, nagpapahangin ako ng gulong ko, di ba? So ayan, nililinis lang. So hindi na ako magta-tire sealant. Hindi ko siya alam before, ngayon ko pa lang siya talaga ma-discover. Stig. Ang ganda rin. Parang sa PCX yung tread pattern niya. So guys, yun yung gulong natin. Pero yung harap natin may sealant yun. So itong likod wala. Pero pag nagpapalit tayo sa harap, likod natin papalagyan. Ayan, so chine-check din ni Kuya kung ano na yung itsura nung, kung ilan na yung tire pressure natin. Kasi iba na nagpapavulcanize or nagpapalit ng gulong. Pinipisil na lang, pinapakiramdaman na lang yung gulong. Pero advice ko guys, dapat sundan nyo pa rin kung ano yung nakalagay sa motor nyo na sukat ng tire pressure. Kasi pag sobrang tigas, madulas. Pag sobrang lambot naman, pag nalubak kayo tapos sobrang lala, sira yung mags nyo. So dapat talaga ano kayo sa tamang sukat ng hangin ng gulong. By the way, ang hangin ko pala kay ADV nasa 33 sa likod sa harap naman is 29. Kahit may angkas ako 33. Pero sa PCX kasi ibang usapan. Ang nakalagay sa kanya 35 dapat pag may angkas, 33 pag wala kang angkas. Ayun lang, share ko lang. So, sabi ni boss, meron daw LTO doon, ang haba doon ng pila. Oo. Surprise! Linggo pa naman ngayon, hindi mo expect na may LTO. Birthday yan. Haba ng pila eh. Dito pa naman, ang dami pa naman pasaway, yung mga walang helmet. Tapos mga walang side mirror. Dami nagkakamot na ng ulo. Sabay-sabay daw sila nagkakamot ng ulo. So guys, tapos na yung likod natin. Ito na siya, kinabit na gagamitin na natin siya mamaya-maya. Pero ngayon yung brake pad naman ang titirahin. Makapal pa. Kalahati, nasa kalahati pa. Pero palitan ko na rin. Galing na himala Normally, pag brake pad ko sa harap, mga 10,000. Tupod na yan. Pero papalitan na natin siya. Ayan siya. Meron pa naman siya. Medyo good po yung pagkagamit ito dati kay Blanco. Kasi normally, 10,000 na pupudpud ko na yung brake pad sa harap. Sel, tanong lang natin kung magkano yung presyo ng mga gulong. Katulad sa Click, pag MRF yung gagamitin natin, magkano siya? Na meron, kunyari, sa forklift, ang pares natin is 2,750. 2,750 pares na yun. Tapos for NMAX naman is 2,900. 2,900 ang pair nun. Tapos depende na lang kung ano hanap yung size variation. Ang starting price sa 1,200 hanggang 1,400. Sobrang baba nung... Ayun. So, kasama niya yung kabit doon? Free install na yun, tsaka silang pito. So, panalo guys. Sobrang mura nun. So, ayan. If may mga iba pa kayong tanong about sa presyo, comment lang kaya. Message nyo lang sa Facebook. Idadalagay ko yung picture ng Facebook nila. So, ayan. Sobrang panalo yung magkano sa Click? 2,750 pair. 750, isang pares pa lang isang gulong pa lang sa likod ko yun kay ADB kung kanyari mag-Euro grip ako. Pero dito, pares na yun. Harap likod na. So, ayan, MRF tire. So, i-review naman natin siya kung kamusta yung performance niya. Pero yun nga, if kating-kating na kayo hindi nyo naman tayo yung reviews ng performance natin sa Mindoro Loop, bili na kayo rito sa Shotty Motorcycle Parts and Accessories. Meron din silang Shopee, no? Meron din sa Shopee. Sa Shopee, nakita ko sa Shopee na daming bumibili ng gulong na MRF. Kaya sobrang na-curious din ako. Pero yun, ako ay recommend na ipakabit nyo na rito kasi sayang yung libreng labor para ikabit siya. Tsaka yung sealant and yung pito. Ayan. Tapos nakabit na pala kagad yung brake pad. Nag-vlog lang ako. Ang bilis si Kuya. Mabibilis din yung mga mekaniko rito. Ano yung umaga, oh. Ang dami kagad nagpapagawa. Guys, dahil walang switch sa Shotty at sarado ang Honda ngayon ng Sunday, bumili ako. Ano siya, 750 kuha ko rito. Pero sa Shopee mas mura. So guys, ito dumiretso nga tayo sa may Moditech Hub. Dito lang yan din along sa 10th Ave. Tapos 3rd Street, ayan na. 3rd Street siya ng 10th Ave.
And babalik tayo ng Shoti. Ay, wait lang. Nakapatay pala yung stock motor ko. Sarado rin si Honda ngayon dahil linggo. 750 pala ang kuha ko rin sa Moditech Hub. So, para sa akin, mas mahal siya mga nagtatawag. Kasi alam niyo naman dito, ang daming shops so nagtatawag sila ng mga customer. Ayun nga, 750 kuha ko. Medyo mahal din, di ba? Tapos wala ka namang ginawa para masira yung switch, nandiyan lang naman siya. Naligyan pa nga natin siya ng cover. Pero wala, eto na. So papagawa natin sa Shoti, tignan natin kung magkano yung labor. Shout out sa subscriber natin na si Lou. Lou, kung napapanood mo to, share ko lang yung story mo. Meron po sikat ngayon na pagawaan ng motor. Kasi sikat siya kasi nagka-trending siya ngayon kasi pinupuntahan siya palagi ng ba't ang bagal ito nasa harap ko? Sikat siya kasi pinupuntahan siya ng mga nagmo-motovlog para magpa-upgrade ng panggilid. Pero pag tinignan nyo sila sa Google Maps, napakababa po ng rating nila. Dahil nga sobrang mahal. So si Lou, nagpagawa siya rin, nasira rin yung switch niya. 3,000 daw pinagawa niya. Labor tsaka yung switch. So tayo, 750, hindi ko alam kung magkano labor kilada, pero tatanong na rin natin. Share ko na rin ito para sa kasama nating mga naka-ADV 160. Alam ko marami rin makaka-experience ito, na wag naman sana. Kasi isipin mo, nauulan na lang naman siya. Yun, nagluloko pa rin siya. Kahit naka-cover. Wala na yung pindutan, sira na eh. Hopefully itong nakuha na natin okay naman. Ito, kakaliwa na tayo. Meron dito. Meron? Magkano labor nito? Magkaiba yung ano niya. Akala ko kaya siya ganyan lang kasi oo. May tunog pa, no? Oo, ayan, no. Kapag pinindot mo to may click pa ito kasi wala. Nakakala ko dahil natanggal nga lang yung pinanghuhugutan. So ito ikakabit nila. Literal na saksakan pala talaga siyang ganito, no? Ito yung itsura ng switch natin. So ito, saksakan pala talaga siya. Pero yung sa atin kasi wala na, oh. Pag pinindot mo to may tunog. Yung sa atin parehas na walang tunog eh. Kaya na, nahugot na nila Kai. Yes po. Ano po? Freestyle. Anong motor? Makikita na natin yung odometer natin. Makapag-reset na rin tayo ng trip meter. Ayun. Para ito. Ayun, gumagana na. Sa baba. Ano? Up. Okay na siya? Uy, marireset ko na. Ilan na ba tinakbo natin? Tingnan nga natin. 12,000 na nga ako. Ayan, okay na siya. Crispy na yung pindutan. 12,000 bago siya ngayon napalitan. Pero natitinsul naman palagi. Yan na, ano? Natitinsul naman palagi. Ang change oil ko every 5,000 eh. Connected ba yan sa pag-change oil? Yan kaya nasira din? Hindi naman. Sa ano to? Sa ulan. So, sa ulan daw to, sabi nila Kai. So, magkano yung labor natin sa ganito? Para ma-share ko rin. Para yung mga... Pang ano lang, meron mo, pwede lang. Hindi, sige magkano? Kasi may mga pupunta rin dito eh. Para kayo mag-price. Pag saan mo? Oo, ibang... 100 na. 100. So, guys, pag papalit nyo yung switch, bili na lang kayo sa Shopee, tapos dalhin nyo rito. O kaya doon sa pinuntahan natin sa Moditech, 100 pesos lang daw. Pero kung gusto nyo dagdagan, walang problema ron, dagdag-tip nyo na rin. So, ayan nga. Para sa switch. Ang switch, tsaka yung labor ng palit, Magkano bili mo yan? 750. 500 sa Shopee. Yung nagpa-FI, FI, throttle body. Throttle body. Yung palit ng rudder lip niya. pag ano ba, throttle body cleaning, hiwalay pa FI doon. Iba pang ano yun? Pinakits ko kasi pag ano sa amin, 1-2. 1-2, okay. Kasi pag inisa-isa mo, Oo nga, okay na yung 1-2, no? So, ano tuwing kailan mo recommend magpa-throttle body cleaning tsaka magpa-FI? 20? 20,000? Pag 20,000 pala, nagpapaano na? Okay. So, pag 20,000 si Blanca, papa-throttle body. Magkano? 1-2? 1-2. FI tsaka throttle body cleaning. So, ayun, narinig yung 20. Yung kanina 30 na eh, no? Para saan ba yung throttle body cleaning tsaka FI? Ano bang purpose nun? Para sa mga hindi nakakalam. FI kasi, yung ano namin dati,
pang ano talaga, hanggang timber malilinisan. So yung gamit daw nila sa FI, pang FI talaga na pang pati chamber malilinisan daw. Para mga carbon deposit, iwas siya ng yung loss compression. Pag tumukod kasi yung carbon deposit sa valvula, loss compression yung motor mo. So yun, ang explanation kung bakit magpapa-total body tsaka FI cleaning. So 20,000. Dapat si PC, ay hindi, si PCX wala pa eh. 17 pa lang eh. Pero pag naka-20, baka dalhin na natin siya rito. 3 years na yun. So ayan guys, 100 pesos para sa labor natin sa Switch. At may Switch na tayo. Puta na guys. Na-miss ko yung Switch na to ah. 12,000 na yun yung tinakbo natin. Sa wakas may mapipindot na tayo. Pero magbabayad lang tayo. So ayan, sana magtagal. Kasi 750 rin siya. Next time pag nasira to, sa Shopee tayo order. Lalagay ko yung link ng Shopee. Ang ganda naman ng rating dun sa Shopee. Parang nasa 500 lang ata o 400 plus. Tapos maganda yung rating niya. Puro 5 star pa. Lalagay ko yung link para sa mga nasiraan din. Ayan. So, marireset ko na yung trip meter natin pa nag-Mindoro loop tayo. Guys, lalabas na tayo ng Shopee. Ayan. Daryl, maraming salamat. Another great transaction na naman. Ayan, nakita nyo may NMAX dyan. Nagpa-package siya kay Daryl na papalit siya ng harap tsaka likod na Angel Pirelli. Meron ditong Corsa, MRF, B-Star. Ano pa ba? Michelin City Group niya kasi pre-order. So if magpapapalit kayo ng Michelin, sabihin nyo in advance, message nyo sila. Ayan, Shoti Motorcycle Parts and Accessories. Dito lang po yan sa may 10th Ave. Ayan o, 10th Ave na Durata. Tapos, ayan. Malapit lang siya sa SEC, doon yung SEC Moto Supply. Pag gusto niyo bumili ng mga helmet, gloves, 'di ba? May mapupuntahan pa kay iba rito. So, tatawid na tayo. Excited ako magamit yung gulong. Yan na. Yung peperahan dito sa shop na to. Yung sinasabi ko ang sikat na motor shop, tignan nyo na lang po sa Google Maps. Alam niyo yan kung mananood, kung fina-follow nyo yung mga nagbo-motovlog na yan na nagpapaayos ng panggilid. Tignan nyo yung rating sa Google Maps. And kaya ako sinasabi to, hindi para pumunta kayo rito sa shop nila Daryl na iwan nyo yun, tapos dito kayo, hindi ganon. Hindi ko siya sasiraan para magkaroon ng customer tong kabila. Kasi sabihan ko to kasi nakakaawa yung mga taong niloloko, lalo na yung wala ganong alam sa motor na pineperahan ng ganyan, yung sinasamantala opportunity. Kasi isipin mo kasi guys, sasiraan ka na sa motor, nagka-aberya ka na, tapos lulukuhin ka pa nung shop na pagpapagawan mo, 'di ba? Wala nang awa, 'di ba? Maya naman, 'di ba? Kawawa na nga yung tao, nasiraan na nga. Tapos lulukuhin mo pa, tapos peperahan mo pa. Tapos mamaya may back job pa, 'di ba? Yung back job po yung ginawa tapos may palyado yung pagkakagawa. So anyway, yun lang. Share ko lang yung opinion ko to. So pakita lang 12,138 kilometer. Ayun na po yung total trip ni Blanca. And ayan, para itong video na to mag-serve na. Ayun yung odo natin nung bumili tayo ng gulong. Sabi kasi up to 20,000 kaya eh. Actually sa India, in-state nila itong MRF is 20 to 30,000. Pero syempre depende sa riding habit mo yun. I think aabot to na 20,000 pero hindi siguro sa 30,000 lalo na sa condition natin sa Pilipinas. Tsaka para sa presyo nito napakamura lang guys. Ito pala yung presyo niya. Muntikan ko na. Ayan, lagay ko lang ulit yung presyo niya. Ito yung sa likod natin Ang sabi pala sa akin ni Daryl, wala ring stock ng harap pa. Wala pang stock ng harap sa ADV 160. So kung pupunta kayo rito para papalitan yung harap nyo, wala pa silang stock. Atras tayo. Hindi makadaan yung sasakyan. Kaya para makabuelo. Galit si kuya. Pasaway yung mga bata. Sabi yung mga magulang nito. Dahil nga, wala pang stock tayo sa harap nito Kay ADB 160 lang. Pero yun nga, yung click kanina na sinasabi ni Aizal yung price, NMAX, meron sila. Yeah, sobrang thankful ako sa Shoti Motorcycle Parts and Accessories. Tapos gamit pa natin yung bago nating brake pad. Actually, hindi nila sa akin recommend na palitan yung brake pad Ako talaga mismo nagpalit.
Kasi normally, pag 10,000, nagpapalit na ako ng brake pad. Kaya nga, nagulat ako 12,000. Makakalahati pa yung brake pad ko. Ang galing ko naman. Nagbago na ba yung riding habit ko? O iba lang, sadyang iba lang talaga tong si ADV 160. Kasi si PCX, parehas na motor namin. Nasa ganong buhay eh. Nasa 8 to 10,000 eh. So nice, that's nice. By the way, pag nagbe-brake pala ako guys, sabay. Parang 30% sa likod, 70% sa harap, o baligtad ba? Basta mga ganun siya. So, yan. Good luck sa business nila da. Alam kong pagpapalain yung business nila kasi maayos talaga sila. Maayos yung mga mekaniko. Ayan, natutuwa ako kasi kita mo, yung mga mekaniko before, yung mga bago-bago, una-una pala tayo nag-vlog, sila pa rin. Diba? Sana wag sila mawala. Hirap din makaharap ng maayos sa mekaniko eh. Tsaka hindi madamot sa kalaman. Ayun pala guys, pag may mga tanong kayo, concern kayo, magtanong lang kayo sa kanila, sagutin nila kayo, hindi kayo susungitan ng mga yan. So yun lang guys, mukhang dito na natin tatapusin ang ating content. Sana nag-enjoy kayo, sana na-appreciate nyo tong ginawa natin. And mostly, harap ko lang yung camera. Mostly, thank you sa Shotty Motorcycle Parts and Accessories kasi napakaganda po ng ginawa nyo. Kaya napipindot na ulit natin siya. Yun lang guys, magpapaalam na ako. And ready na tayo. Itong Thursday na tayo mag-Mindoro Loop. Next ride natin sa Mindoro na. See you guys sa the next content. Bye bye!